pag-upo pa lang po ni BBM, bumulusok ang sibuyas. Meron po bang nanagot doon sa sibuyas na yon? Naging ginto? Wala. Alam po, maraming tumataya sa inyo ng loto. Napansin niyo po ba pag-upo pa lang, linggo-linggo, 3, 4 ang nananalo sa loto? Ngayon na po sa history na yon, kung ayuda. Dapat po nga makasuhan yung mga yung nag-aano ng ayudang ganyan eh. Bakit po ba? Tinuturuan nila ang tao na maging tamad. Yung ayuda po niyan, sa mga mababa po ang utak, tuwang-tuwa na yan. Mahirap po eh. Alam niyo kung bakit hindi nila inaangat ang Pilipinas sa kahirapan? Kasi po ang mga politiko magpapangako yan. Sabi nila, di ba, bakit nasaan yung 32 million? Nasaan ang 32 million na voters ni Sara? Bakit wala sa EDSA ngayon? Ang sagot ko, paano pupunta ang 32 million? Gayong napakarami sa kanila naghihirap. Napakarami ngayon. Kahit gustuhin nilang makasama tayo, walang pamasahe. Tapos, questionin nila yung 200. Kung sino man ang nagbigay sa kanila ng 200 na yon. Sabi nila, bayad ang mga tao dito. Alam ba nilang kulang yon pamasahe? Diba? Kung meron man, and I'm not saying na meron. Diba? Yan ay galing sa mga pamilya nila, mga OFW natin na gustong-gustong makasama ngayon pero hindi nila magawa dahil nandun sila sa ibayong dagat. Kailangan magtrabaho at malayo sa kanilang pamilya para lang maitaguyod. Mailayo sa gutom ang kanilang mahal sa buhay. So paano tayo magkakaroon ng 32 million ngayon? Kung marami sa atin, wala man lang pamasahe papunta rito. That's why kayo na nasa middle class, kayo na nasa upper class, sana samahan niyo kami. Ipaglaban naman natin ang mga tao na walang kakayahang lumaban ngayon. Tama? Sino-sino dito ang mga masasabi nating nasa middle class? Nandyan pa kayo? Kasama pa kayo? Ang mga working class, galing sa kanilang mga trabaho, andito ba kayo ngayon? At yung mga hikaho sa buhay, pero andito pa rin. At sumasalma, andito kayo? Nasaan ang mainstream media? Kung kaya, salamat sa ating mga social media influencer na nandito ngayon. Kahit paano, naririnig tayo ng taong bayan. Dahil sa inyo, nalalaman nila ang nangyayari ngayon sa EDSA at naririnig nila ang ating mga hinaing na ayaw ilabas ng mga mainstream media na karamihan pag-aari na ng mga politiko. Ano pa ang aasahan natin sa kanila? Tayo-tayo na lang. Diba? Tayo-tayo na lang. Kaya huwag kayong bumitaw. Samahan nyo kami. Diba? Salamat sa lahat ng mga kasama ko rito na 4 na gabi ng pabalik-balik. Sino dito yung mga 3, 4 na gabi na pabalik-balik? Nasa kamay! Bukas, nandito tayo ulit. Mas marami. So ano, bakit pa? Maliban sa mga nabanggit kong kadahilanan, bakit wala ang 32 million dito? Kasi nasa Visayas at Mindanao ang karamihan. Sino dito ang mga Visaya at mga taga Mindanao? O, di ba? Yung iba, alam nyo ba na namasahe pa, lumipad pa mula sa Visayas at Mindanao para makasama natin? At yung mga OFW, binigyan pa ng pamasayang kanilang mga kamag-anak para lang makasama natin? At sasabihin nila, bayad? Alam niyo kung sino nagbayad sa kanila? Yung kanilang mga kamag-anak na OFW na gusto nilang makasama dito pero hindi nila magawa. Dahil ayon, kailangan nilang magbanat ng buto sa ibang bansa para lang kahit paano may maipakain sa pamilya. So mabuhay ang ating mga OFWs! Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan! Maraming salamat sa inyong lahat. Karamihan po ng mga tubig at pagkain na nakukuha nyo ngayon ay galing din po sa kanila. Thank you very much sa inyong lahat.
Marami pang nais magsalita, so yun na lang po. Isang malakas lang na Duterte! Okay, maraming salamat at ipasa ko na ang mic sa iba naman. Sa inyo lahat, in behalf ng EDSA Friday, yung lagi po nagpupunta sa kada Biyernes dito sa Shrine, na ngayon medyo dumami na. Maraming salamat po sa inyo. Kasi po, ang talagang susi sa pagsigaw sa isang bansa ay ang tao. Pwede po bang palakpakan natin ang bawat isa? Maraming salamat po. Pati po sa mga security guard, sa pagbabantay, taus-puso po kami nagpapasalamat. Dahil kung tutuusin, hindi po nila trabaho na yung ginagawa nila ngayon. Kumbaga po, nadoble po yung trabaho nila dahil sa atin. Pero yung ginagawa po natin is para sa bansa. Ganun po man, sa mga security guard, maraming pong salamat sa inyo. Sa mga kapulisan, maraming salamat din po sa mga kapulisan. Kahit na yung PNP chief nyo ay may saltek. Kasi po yung PNP chief nyo talaga sa buong buhay ko po kasi ngayon lang ako nakakita ng PNP chief na tila kinukonsinti pa yung droga. Kinukonsinti po yung droga na yung droga daw po is pampagising lang. Mali po yung interpretasyon na ganun. Paano po kung mga nanonood ng kabataan? Ako po may mga anak. Sabi ko, kung nanonood yung mga anak ko ng ganyan, baka mamaya iba pa yung isipin nila na ang droga ay pampagising lang. Mr. PNP chief, ano ka ba? Ang leader natin, bangag na, pati ikaw, bangag ka pa din. Sana po hindi po tayo ganito. Ayaw po natin magsalta dito ng hindi maganda, pero po, yun po ang katotohanan. Ang hiling po ng tao is hair follicle test. Minsan hindi po magawa ng leader. Kasi po kung ako isang leader, ang gagawin ko po, hindi po ako magpapaka-pride. Challenge ako ng taong bayan. And sige na nga, magpapadrug test na ako. Para pag totoo yung sinasabi nila, tapos ang usapan. Pag ini-interview po siya ng media, niningitian lang niya. Tama po ba yung ngiti ang sagot? Drug test! Ako po tapos na sa ganito Noong sa panahon po ni Duterte, tumulong po ako sa kampanya. Ayaw na po sana namin magsalita. Pero po dahil po sa tao naghihirap, pag-upo pa lang po ni BBM, bumulusok ang sibuyas. Meron po bang nanagot doon sa sibuyas na yon? Naging ginto? Wala. Nagpangako po siya, nagsabi po siya ng SONA, 5,500 blood control. After ilang days, bumaha. Ang sinabi niya, nabangga ng barko. Saan ba kayo nakakita ng leader na ganyan? Lahat na lang meron siyang dahilan. Libo-libong flood control na banggalan ng barko kaya bumaha. Ginagawa po tayong tanga. Ngayon kung maniniwala ka doon, talagang napakaliit ng utak natin. Tayo po ay binigyan ng Diyos para mag-isip ng tama at mali. Pero kung nilupo nating leader para gabayan tayo, pero ang ginagawa po kasi dungalingan, mag-isip-isip naman po tayo. Pag-upo pa lang po ng presidenteng yan, sa mga po tumataya ng loto, alam po mga aming tumataya sa inyo ng loto. Napansin niyo po ba pag-upo pa lang, linggo-linggo, 3, 4 ang nananalo sa loto? Ngayon na po sa history na yon. Kung ako sa inyo, sa mga kasama natin dyan na sa lalaylay ng lipunan, nagmamakaaraw ako sa inyo, huwag na kayong tataya ng loto. Pinapayaman nyo lang po yung mga politikong nasa likod dito. Ito. Kawawa lang po yung taong bayan Ako po'y maawain sa mga mahihirap Kasi pag yung sidecar driver sa amin, hihinto pa para tumayalan ng loto. Napupunta po yung binabayad ng 20 pesos sa mga politiko. Itong bansa po ito, naging ayuda capital of the Philippines na. Puro tayo ayuda. Dapat po nga makasuhan yung yung nag-aano ng ayudang ganyan Bakit po ba? Tinuturuan nila ang tao na maging tamad. Yung ayuda po niyan, sa mga mababa po ang utak, tuwang-tuwa na yan. Mahirap po
Alam niyo kung bakit hindi nila inaangat ang Pilipinas sa kahirapan? Kasi po, ang mga politiko, magpapangako ng magpapangako yan. Para yung kahirapan ay hindi maalis, at sa kakapangako nila, sila po yung parang inaano ng mga may hirap na, ay, tutuparin niya. Alam niyo, marami pa akong gustong sabihin eh. Pero meron lang akong konting kwento sa inyo. Alam niyo na po ba yung kwento ng demonyo, yung umakyat yung isang politiko at hinarang ni San Pedro? Isi-share ko lang po sa inyo. Nung umakyat po yung isang politiko, sabi ni San Pedro, "Oh, bakit ka andito? Saan mo ba gusto? Sa langit o sa impyerno?" Ang sagot po niya ay, pangit daw doon sa impyerno eh. Sa langit na lang? O sige, pinutin mo yung elevator na yan, papunta sa langit. Dito ang tuwa yung politiko. Pag pintot niya sa elevator, bumaba taas. Baba taas, biglang bumukas. Pagbukas niya, ang baho. Sobrang baho. Tapos yung mga tao, lakad dito, kaliwat kanan, pabalik-balik. Sabi niya, bakit ganito yung sa impyerno? Ay sa langit, mabaho. Bumalik siya kay San Pedro, sabi niya, "San Pedro, doon na lang ako sa impyerno." Pagpasok niya, sobrang baho, amoy hotel. Tapos yung mga nakikita niyang kumpare, nag-golf, nakangiti. Pagkakit niya, "Sige po San Pedro, doon na lang po ako sa impyerno." Sigurado ka? Opo, kasi andun yung mga kumpare ko eh, ang dami nila doon. Pagbalik niya doon, biglang bumaho. Sabi niya, "Bakit ang baho na ngayon? Ang sangsang ng amoy." Tapos yung mga tao, walang patig sa kakaiyak. Iyak ng iyak, kabulgol na kabulgol. Bumalik siya, "San Pedro, ayaw ko na po doon sa impyerno, ang baho." "Bakit po ganun? Kahapon lang ang bango-bango doon." Ikamping period yun kahapon eh. Kaya pala ganyan eh. Ganun din po yung ginagawa ng politiko sa atin. Pag nangangampan niya, puro pangako. Sana po sa darating na eleksyon, mag-isip-isip tayo ng tama, hindi umumot popular, paboto nyo. Isipin po natin ng tama. Sa kayo po yung mga kasama nyo sa bahay, bigyan nyo po ng enlightenment na sana magising-gising na. Padamihin po natin itong taong sa EDSA, magdasal po tayo pag-uwi, gabayan tayo ng Diyos, para po, bago naman tayo mamaalam sa mundong ibabaw, meron tayo ma-share na maganda para sa bansa. Mabuhay po ang Pilipinas, sa mga gwardiya, pulis, sa mga tao dito, maraming salamat po.